Pag-usapan po natin, 7 signs na barado ang daluyan ng dugo. Ito yung artery. O kaya bilang internist, cardiologist, linya ko po to. So yung katawan natin, merong mga artery yan sa buong katawan. Diba? Mula sa puso, sa buong parte hanggang ulo, hanggang sa paa. Ngayon, kung barado yan, may 7 warning signs. Delikado po to kasi pag nagbara, ito yung biglang pwedeng mamatay, mga heart attack, stroke, black arteries. Yan. Ganito yung normal na artery, ganito yung medyo barado. Ito yung barado na, ayaw na pumasok. Diba? Alam nyo naman siguro bakit nagbabara yan sa mga gawain natin. Ito yung 7 warning signs. Focus lang natin to, Doc Lisa. Ito yung artery sa buong katawan mula sa puso. Yung kulay red, ayan, no? Red, papunta sa neck hanggang sa ulo. Yan, blood supply sa utak. Ito, papunta sa puso. Okay? Meron pababa, papunta sa paa. Meron din papunta dito sa ari ng lalaki. So, yan ang pwede magbara. Ito yung mga 7 na possible na sintomas. Babantayan natin. Unahin natin sa ulo. Ayan, no? Blockage sa arteries, sa leeg. Pag sa ulo, para maganda blood supply ng utak natin, dapat maganda daloy dito sa leeg, paakyat carotid artery hanggang dito middle cerebral artery, yung pinakamalaki dito sa gitna. Yan. Ano ang mga sintomas? Biglang nahihilo. Niikot mo ulo mo tapos nahihilo ka. Pwedeng nagbabara dito sa carotid. Pwede rin yung parang mini stroke. Biglang nanghina yung kamay, biglang namanhid, biglang nabulol, tapos bumabalik, baka nagbara dito sa utak. Ayan po, tingnan nyo yung barado, Doc Lisa. Focus mo yan, sa leeg, yan, biglang nagbara. Ito, yung blood clot to, nag-blood clot siya, sa leeg. So, pwedeng sa leeg o pwede dito sa utak. Sa buong baga, parang highway yan Baka nag-traffic dito, may banggaan o traffic dito. Ito po, nagbara yan sa leeg, nahihilo siya. Isang sintomas yan. Okay? Ano ang mga bawal? May mga bagay na ginagawa natin, kala natin tama, pero posible makamatay tulad nito, necktie. Diba? Kaya ako, ayoko na masikip na, ayan, ang sikip na necktie niya, Gusto ko, pag magne-necktie kayo, kaya nyo maglagay ng 2 daliri. Ako nga, hanggang 3 daliri. Diba? Kasi pag sobrang sikip yan, mababara dito sa neck natin. Okay? Isa pang bawal, yung titingin ng mataas na sobrang taas. Konting taas, okay. Pag sobrang taas, ini-stretch mo, na-i-stretch Paano kung may edad? Baka may stretch yung carotid artery natin. Ito pa. Tingnan nyo mga bawal Delikado talaga ang leeg. Huwag papaikot-ikutin ng ulo. Lalo na kung hindi magaling yung gumagawa. May namamatay po dyan. Kiniklik ganyan, o panaikot, o sa barbero, wag na lang po papagalaw. Okay? May nangyari nga, hairdresser. Nagpa-shampoo lang siya, isang babae, nagpa-shampoo. Tapos pag pinapa-shampoo, di ba pinapahiga ka sa isang bowl, sinashampoo. Ang ginawa, inikot-ikot yung ulo. Siguro hindi sanay. Hiniga, ibigay yung ulo, inikot-ikot. Na-stroke. Ganito nangyari siya, rotational injury of the vertebral artery. Ayan, Pag-ikot ng ulo, naipit yung vertebral artery, na-ICU siya, na-stroke yung tao. Pagkatapos lang mag-shampoo sa isang hairdresser. Kaya, walang ikutan ng ulo. May nangyari din, isang bata, 10-year-old, may kalaro, 8-year-old, naglalaro. Siguro may nakita, minamanipulate yung ulo. Ginawa ng bata, inikot niya yung ulo ng ang kaklase niya. Patay. Namatay. Nabalita yun sa ibang bansa. Yung mga larong sakal, walang sakalan. Kasi dapat maluwag to. Pipisilin. Pwede mo pisilin isa. Huwag mo pipisilin 2. Delikado po ang neck. Yan ang main source dito. Kaya nga si President Ramos meron siyang carotid artery problem. Kaya never siya nag-coat and tie. Lagi lang siya barong na maluwag. Diba? Hayaan nyo na pangit. Basta maluwag. Kailangan maganda yung daloy. Meron din mga exercises sa leeg.
Simba, mga tinuturo sa atin ni Dr. June Reyes, minamassage dito, minamassage para lumabag din yung mga muscles. Hindi maipit masyado. May test, carotid ultrasound, para makita kung barado yung carotid artery. Yan. Okay? So, magpapacheck tayo sa neurologist, pwede sa cardiologist kung meron tayong ganitong sintomas. Yung hilo o duda mo, may bara. Bakit nagbabara? High blood, diabetes, cholesterol, smoking, nagkakaedad, overweight, at maling pagkain. So, next So, tapos na tayo sa leg. Paano naman kung magbabara yung sa kamay at paa? Tingnan mo to sa paa, Peripheral artery disease. Doc Lisa, focus mo. Barado yung artery sa paa. To. Poor flow. Ano kaya sintomas nito? So, ina-expect mo, pag nagbara yung artery niya dito, malamig ang paa. Manhid ang paa. Konting lakad lang, masakit na ang paa. Pwede magkasugat ang paa na ayaw gumaling kasi yung artery nagpapagaling. Yan po, Yan ang mga sintomas. Manhid, malamig, masakit ang paa, sugat na hindi gumagaling. Yun din, pwede sa diabetes or old age. So, bukod sa tuturo ko sa inyo, syempre gagamutin yung high blood, diabetes, mag-exercise. Ito po, isang malaking pagkakamali ng maraming kababayan natin. 'Di ba? Gusto maging sexy masikip na maong, 'di ba? Sexy nga, masikip na maong pero delikado. Ayan po. Warning sa masikip na maong may be bad for your health. Nangyari na 'yan. Nangyari na 'yan sa Australia, may isang babae, I think 25 years old, nagsuot siya masikip, sexy. Kaya lang nag-squat siya. Nag-squat siya ng isang oras, masikip na nga yung maong niya. So, nangyari, alam nyo, naipit yung artery niya sa paa. Na ICU siya, nasugat yung paa. Nawalan ng blood supply. Ayan, So, hindi lang artery pwede magbara, pwede rin yung nerve maipit. Kaya manhid. Lalo na yung mga matataba dyan, di ba? Pinipilit nyo, 32 waistline ko. Di ba? Pipilitin natin 32 ang waistline. Ang sikip-sikip. Huwag po sa mga lalaki. Baka maging impotent tayo, mamanhid yung paa, masugat yung paa, para lang ipilit, maliit ang tiyan. Ilabas na lang yung bilbil, okay na yon. Basta, huwag babarahin ang daluyan ng dugo. Okay? Diet na lang tayo. Focus mo, Doc Lisa. Ito, peripheral artery disease. Yan ang mga symptoms, napapagod ang paa, nagka-cramps, hirap maglakad, may sugat na hindi gumagaling. Okay? Control the blood pressure, cholesterol, diabetes, mag-exercise, stop smoking, exercise, stay active, galaw-galaw para hindi pumanaw. At pag hinawakan namin ang pulso sa paa, mas mahina. Sa kamay, meron din nagbabara, pero more sa paa. Sa kamay naman ang problema, minsan iniipit natin ganyan, Ako, nahahabit ko lately ngayon, yung tulog na kaganito. Ba't tumatango si Doc Lisa? Galawin mo na lang ako, gisingin mo ako. Kaya mas manhid konti. Pag ganito inipit nyo, masarap ang tulog, kaya lang, carpal tunnel naman yon. Hindi artery yon, nerve. Nerve naman maiipit mo. Pero pwede rin yung artery maipit. Huwag tutulugan ang kamay at, Hindi rin maganda matulog nakataas. Kung nakataas kasi naipit, nerve naman naiipit yun. Stretch. Okay? Nag-i-splint pa nga next, alam nyo na, sa paa, dapat galaw-galaw. Next, barado naman ang puso. Anong mga sintomas nito? Warning sign, masakit ang dibdib, mabigat ang dibdib. Pwede rin hinihingal. Hinihingal kasi heart failure, mahina ang puso. Barado. Bakit nagbabara? Alam niyo naman bakit nagbabara, di ba? Sigarilyo, diabetes, high blood, stress, crispy pata, patatim, chicharon bulaklak, napakasarap, lechon kawali, lahat ng mantika, fast food, ayan, naipit lahat dito. Napakasarap. Kaya barado. May lahi, yan.
Kaya pag 40s, 50s, mag-iingat na sa sakit sa puso. Meron nga ngayon, 20 years old pa lang, high blood na eh. Ayan, may bara yung ugat sa artery, sigarilyo, unhealthy food. Tuturo ko sa inyo, ha? Ano ang mga pagkain na makakatulong sa pagdaloy ng dugo? Hindi naman siya talagang 100% gagaling, pero at least itong mga pagkain to, hindi magbabara yung ugat mo. Pwede pang lumuwag. Ano yung mga pagkain? Alam niyo naman itong mga gulay at prutas na to, di ba? Pero basically, ang pinakagusto ko dito, bawang, sibuyas, kamatis. Bawang, sibuyas, kamatis, sahog nyo. Nako, very healthy po yon. Lalo na kung bawang, kamatis. Yung mga red-colored foods, maganda sa puso. Kulay red, apple, tomato, strawberry, red, pakwan, red, napakaganda. Carrots, orange, yan, napakaganda sa puso. Sweet potato, kamote, orange, avocado, green leafy vegetables, broccoli, nilagang mani. Huwag masyadong maalat, ha. Kung gusto nyo chocolate, yung dark chocolate, yung 70-80% cocoa na dark chocolate. Konti lang, ha. So, ito yung mga magaganda para sa puso. Okay? Kung gusto nyo mantika, sa America, ang studies kasi olive oil, eh. Pero kung gusto nyo, more mga steam na lang. Steam na gulay. Okay? Last symptom, number 7, erectile dysfunction. Hindi na tumitigas si Manoy, lalo na sa lalaki. Ano problema? Barado din kasi. Artery din kasi yun, eh. Artery din yung nasa ari na lalaki. Anong cause? Bakit nagkakaroon ng erectile dysfunction? Diabetes na hindi ginagamot for 5 years. Stress, nagkakaedad, lahat yan. Kasi ang artery sa buong katawan, pare-pareho. Pag nagbara siya, pwede magbara sa leeg, pwede may bara sa puso, pwede may bara sa paa, pwede may bara doon sa ari na lalaki. Ito, tingnan mo, Doc Lisa, sample size. Hindi naman actual size. Sample size ng mga artery. Ayan, artery natin sa paa, sa hita. Kumpara kung ganito siya kalaki, ang artery natin sa leeg, mas maliit. Yan. Ang artery natin sa puso, mas maliit pa. Ang artery natin sa ari ng lalaki, mas maliit pa. Anong purpose nito? Yung sa paa, ang pinakamalaking artery, siyempre paa yan, eh. Sa ulo, ito malaki-laki. Sa puso, mas maliit. Yung sa ari ng lalaki, mas maliit. So, ang ibig sabihin, pag nagbara ng 50%, lahat yan sabay-sabay magbabara, eh. Pag kumain ka naman ng lechon at matataba, sabay-sabay naman magbabara yan. Pag nanigarilyo ka, sabay-sabay naman magbabara yan, mataas ang cholesterol. So, ibig sabihin, pag 50% nagbara, ayan, pag yung femoral artery, may daluyan pa. Pag yung carotid artery, may daluyan pa. Malaki kasi ng kumpisa. Pag coronary, sasakit na dibdib. Pero doon sa ari ng lalaki, impotent ka na agad. Kaya marami ako nami-meet na mayor, vice mayor. Ito lagi ang problema. Doc, meron ba tayong pampalakas dyan? Ito una nagbabara. Yan. So, hindi siya normal, mas mahina, pero meron tayong mga tips. Bakit nagiging impotent ang lalaki? Dahil sa diabetes, heart disease, high blood, stress, anxiety, at over age 40. Hindi siya normal, magpapapayat, gagamutin ng diabetes, at exercise. Yan talaga. Regular exercise, ang napakaganda para dumaloy ang dugo sa ulo, dumaloy ang dugo sa puso, yung paa, gaganda din, yung circulation, at pati doon nga sa pagkalalaki, gaganda din. Okay? So yan, mga pagkain to clean your arteries. Yan, pinakita ko na ito kanina. Mga green tea, yan, mga apple, broccoli, spinach, green leafy vegetables. Yan po, napakaganda. Unclog the artery, before, after. Yan, mga pampalinis na gulay. Sana po nakatulong tong video, share po natin. Basta exercise, dapat laging maluwag, wag matagal nakaupo. Okay, ako gusto ko laging ginagalaw-galaw yung paa. Galaw-galaw yung paa lagi. Para at least
Kung pwede, sa isang araw, maglakad kayo at least 5,000 steps. Sa hapon, isang oras, lakad-lakad lang. Kailangan mapawisan, kailangan dumalo yung dugo para maganda ang circulation ng dugo natin sa katawan. God bless po.